Bucket list number 2. Bakit may puting linya sa ating kuko? Ang alam ko dito, pag naputol itong kuko nito, yan na yata ang kasunod ng para sumibol. Kapag may ganito ka, ibig sabihin healthy ka daw. Sa akin kasi wala ngayon eh. So wala rin akong sagot ngayon. Sobrang unhealthy ko pala. Hindi ako sakit na siguro. Wala akin, parang wala din eh. Sabi din nila, pag may extra ka daw dito, may nagkaka-crush daw sa'yo. Ang linya na ito ay tinatawag na lunula. At meron tayo nito dahil parte ito ng nail matrix. Ang area kung saan ang new nail cells ay produced. Ang lunula ay mas visible sa kuko ng ating hinlalaki, pero meron din yan sa lahat ng mga kuko. Ito ang whitish o kaya naman ay crescent na hugis na nasa base ng ating kuko. Pero alam niyo ba na nagpapahiwatig na nito ng kalagayan ng ating kalusugan? Ang pagbabago ng kulay at size ng lunula ay nagsasuggest ng sakit tulad ng chronic renal failure o kaya congestive heart failure. Bukod sa lunula, ang ibang kondisyon ng kuko ay pwede ring indicator ng sakit. The skin and the nail and even the hair is the window of what is inside, of what is happening inside your body. So, kapag ikaw ay may nakitang discoloration sa kuko, maaring may problema ka sa health, no? Like for example, the heart, the liver, pwede rin na infection, pwede rin genetic problem. Bucket list number 3. Bakit may ibang taong mahilig kagat-kagatin ang kanilang mga kuko? Habit ko nung mula ng pagkabata. Walang eh. Mannerism din. Pero ako, hindi ko naging mannerism yung magkagat ng kuko. Ako naman, based from my experience, ginagawa ko siya pag bored ako siguro or minsan parang natatamad na akong humanap ng nail cutter. Ang nail biting ay tinatawag na onychophagia at maraming dahilan kung bakit daw ito ginagawa ng tao. Ang pagkagat sa kuko ay nagiging emotional response sa mga tao sa stress, anxiety o kaba. Ito ang nagiging coping mechanism ng ibang tao para ma-manage nila ang kanilang mga emosyon. It's not really a life-threatening condition kasi nga ano lang ito, na-induce lang ng tao because of some problems that can be related to stress or anxiety. Kung hindi maiwasan, pwedeng makaramdam ng pamamaga sa paligid ng kuko at madamage ang tissues ng kuko. Kaya para maiwasan, ang payo ng dermatologist, you can cover it with gloves. I don't advise artificial nails or press-on nails kasi nga you need to connect it or you need to glue it on the actual nail which can be damaging to the nail itself. Ang mga issue sa kuko, hindi na dapat pinahaba pa. At dahil may mga bagong kaalaman tayong natutuhan, pagdating sa tamang pag-aalaga ng kuko, siguradong nailed it! Aha!